Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Term Examination Reviewer, GMR 6. Saang larangang kilala si Dr. Fed Del Mundo? Letrang C. Kalusugan ng mga bata. Ano ang dapat gawin bago i-unplug ang appliance? B. Patayin mo na ito. Alin ang pinakamahusay na programang pampaaralan para kilalanin ang ambag ng mga Pilipino? Letrang D. Exhibit na may pananaliksik, pagninilay at gawaing paglilingkod. Letrang D. Exhibit na may pananaliksik, pagninilay at gawaing paglilingkod. Ano ang wastong kilos habang nagsasalita ang nakatatandang kapamilya? C. Makinig ng mabuti. Alin ang wastong paraan ng pagtitipid ng enerhiya sa bahay? B. Patayin at i-unplug ang appliance na hindi ginagamit. Nainspirasyon si Leia kay Dr. Fed Del Mundo. Ano ang mabuting gawin? C. Tumulong sa programang pangkalusugan para sa mga bata. Aling D. Napapalitang enerhiya ang natitipid kapag kaunti ang gamit ng kuryente? D. Isang angkop na full load ayon sa tagubilin. Bukas ang pinto habang umaandar ang air conditioner. Ano ang dapat gawin? Letrang B. Isara ang pinto at gumamit ng tamang lamig. Pinapatay ng pamilya Santos ang ilaw kapag walang tao. Ang pamilya Reyes ay laging naka-standby. Ang appliances, alin ang tama? Letrang C. Mas kaunti ang nasasayang na enerhiya sa pamilya Santos. Paano nakatutulong sa kalusugan at kalikasan ang mas kaunting paggamit ng fossil fuel? Letrang B. Mababawasan ang pagsunog ng fuel at polusyon sa hangin. Nais ng pamilya na i-unplug lahat, pati refrigerator na may pagkain. Ano ang mas tamang plano? Letrang C. Panatilihing bukas ang refrigerator at i-unplug lamang ang ligtas na hindi ginagamit. Ang checklist ni Marco ay patayin ang ilaw. Ano pa ang magandang idagdag? Letrang D. Idagdag ang ligtas na pag-unplug, paggamit ng natural light at wastong paggamit ng appliances. Alin ang pinakamahusay na planong isang linggo para masukat ang pagtitipid sa enerhiya? Letrang C. Itala ang gamit, gumawa ng hakbang at ihambing ang konsumo. May aparatong medikal na kailangang tuloy-tuloy gamitin. Paano dapat magtipid ng enerhiya? Letrang D. Panatilihin ito at magtipid sa ibang kagamitan. Saang larangan kilala si Dr. Fed Del Mundo?
Letrang A. Kalusugan ng mga bata. Ano ang mahalagang ambag ni Ramon C. Barba sa agrikultura? Letrang D. Pamamaraang nagpapabulaklak at nagpapabunga ng mangga. Aling gawain ang kaugnay ng ambag ni Angel C. Alcala? Letrang B. Pangangalaga sa yamang dagat. Ano ang ambag ng mga boluntaryo tuwing may sakuna? Letrang A. Pagligtas at pagtulong. Gagawa ang klase ng pagkilala sa isang Pilipinong siyentista. Ano ang pinakamainam na paghahanda? Letrang B. Magsaliksik at gumamit ng wastong sanggunian. Nainspirasyon si Leia kay Dr. Fedelmundo. Ano ang mabuting gawin? Letrang A. Tumulong sa programang pangkalusugan para sa mga bata. Sama-samang naghatid ng relief goods ang isang organisasyon. Paano sila dapat kilalanin? B. Kilalanin ang organisasyon at ambag ng mga kasapi. Bakit mahalagang kilalanin ang mga Pilipinong may ambag sa bayan? D. Para maunawaan ang kanilang paglilingkod at mahikayat tayong gumawa rin ng mabuti. Nagkaroon ng cleanup drive sa barangay. Ano ang angkop na pagkilala ng mag-aaral? Letrang B. Magpasalamat at makilahok sa susunod na gawaing angkop sa edad. Nakakita si Nina ng viral na kwento tungkol sa isang bayani na walang source. Ano ang dapat gawin? Letrang C. Suriin muna ang katotohanan at pinagmulan. Alin ang mas makabuluhang pasasalamat sa grupong nangangalaga sa kalikasan? Letrang A. Makilahok sa gawaing nagpapatuloy sa kanilang advokasya. Alin ang pinakamahusay na programang pampaaralan para kilalanin ang ambag ng mga Pilipino? Letrang C. Exhibit na may pananaliksik, pagninilay at gawaing paglilingkod. Sinabi ni Paulo, sikat na tao lang ang dapat pasalamatan. Ano ang tamang pagsusuri? Letrang A. Mali dahil mahalaga rin ang ambag ng mga grupo at organisasyon. Alin ang magalang na pagbati sa nakatatanda? Letrang D. Magandang umaga po, Lola. Kumusta po kayo? Ano ang dapat gawin bago alalayan ang isang nakatatanda sa paglakad? Letrang B. Magtanong muna kung nais niya ng tulong. Ano ang wastong kilos habang nagsasalita ang nakatatandang kapamilya? Letrang A. Makinig ng mabuti. Bakit mahalagang pakinggan ang pananaw ng nakatatanda? Letrang C. May karanasan at karunungan silang dapat pahalagahan. Paulit-ulit na ikinukwento ni Lolo ang isang karanasan. Ano ang magandang tugon? Letrang D. Makinig ng may pasensya at magpaalala ng magalang kung kailangan.
Kaya pa ni Lola na dalhin ang magaang bag. Ano ang magalang na kilos? Letrang B, igalang ang pasya niya at maging handang tumulong. Nagpapasya ang pamilya tungkol sa pag-aayos ng bahay. Paano maisasama ang nakatatanda? Letrang D, hingi ng kanyang pananaw at isaalang-alang ito kasama ng ibang impormasyon. Mahina ang pandinig ng isang nakatatanda. Paano siya dapat kausapin? Letrang A, humaharap at magsalita ng malinaw. Nakalimutan ng nakatatandang kapamilya ang oras ng kanyang gawain. Ano ang mabuting tulong? Pagtawanan siya, ikalat sa iba ang nangyari, magpaalaala ng mahinahon at mag-alok ng talaan o alarm. Sabihing wag na siyang gumawa. Letrang C. Nadulas ang isang nakatatanda ngunit gising at nakapagsasalita. Ano ang unang dapat gawin? A. Suriin ang kalagayan at humingi ng tulong. Alin ang pinakamahusay na paraan upang palaging maipakita ang kabutihan sa nakatatanda? Letrang D. Maglaan ng oras, isama sila sa pasya at mag-alok ng tulong ng may pahintulot. Sinabi ni Mara, tayo na lang lagi ang magpasya para sa matatanda, para ligtas sila. Ano ang tamang pagsusuri? Letrang C. Kulang dahil dapat igalang din ang kanilang kakayahan at pasya. Hindi kayo magkapareho ng pananaw ng nakatatandang kapamilya. Ano ang pinakamainam na gawin? Letrang B. Makinig, magsalita ng magalang at ipaliwanag ang sariling pananaw.